Timeline sa nangyaring shooting incident sa Senado, inilabas na ng DOJ fact-finding team yung sasakyan na manoy posibleng ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Abay, nakarehistro pala kay Senador Robin Padilla. Kasama mo sa balita, Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Matapos nga 6 na araw na investigasyon ng Malacanang kasama ang PNP, DOJ at DILG, iprininsinta nila ang timeline ng CCTV footage kaugnay ng nangyaring gun-related incident sa Senado noong May 13. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, malinaw sa mga ebidensya at kuha ng CCTV na hindi inatake o nilusob ng NBI ang Senado para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Giit niya walang dalang tactical gear, breaching equipment, shields o assault devices ang tauhan ng NBI nang magtungo sa lugar. Sa mga inilabas na video, may kita rin umano na nakasuot ng full battle gear ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa pamumuno ni retired Police Major General Mau Aplasca bago ang naganap na putukan. Nagbigay rin umano si Aplasca ng lock and load order bago ang insidente. Ipinaliwanag din ng DILG na ilang pinto sa bahagi ng GSIS ang isinira at pinatibay bilang pag-iingat sa posibleng kaguluhan na kaugnay ng pananatili ni De La Rosa sa Senado. Ayon kay Rimulya, na abisuhan umano rito ang Senate Maintenance Management. Kabilang din sa inilatag na timeline ng DILG at PNP ang sasakyang posibleng ginamit umano sa paglabas ni De La Rosa mula sa Senate Protective Custody noong madaling araw ng May 14. Ayon sa PNP at DILG, ang sasakyang may plakang DAV 1225 ay nakarehistro umano kay Senator Robin Padilla. Kinumpirma rin ni Rimulya na naipaabot na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang report tungkol sa insidente, pero wala pang ibinibigay na direktiba ang Pangulo habang inihahanda ang pagsusumite ng mga nakalap na ebidensya ng Department of Justice. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.